Kung ginawa mo corruption, kahit nang sa harap ng tao, malinis ka, tapos maganda yung damit mo, barong ka, but alam ng Diyos na kinakurap ka, tapos sino mang gawa ng corruption, siya yung gawa ng magnanakaw ng pera ng mga tao. Kaya, papunta sa impyerno sa kabilang buhay. Katotohanan na yung tagumpay na siya, na yung malinis sarili niya. Na malinis siya, wala siyang corruption. Because meaning to be purified is different. Like you are malinis yung katawan mo, malinis yung kaluluwa mo. And also the financially, in a way of liabilities, you are clean. You don't stealing the money of the people. Hindi ka na magnanakaw. So you are, sabihin na ito na malinis ka dahil walang corruption. So kung may corruption, yan ang tawag ng tao na yon marumi. Kung walang corrupt na yung tao, yan ang tawag na malinis na tao. Clean person. So the corruption is a curse. Isang curse ng corruption. Dahil ng corruption, one person is going to eat the money of the millions. Yung corruption is destroying the economy. The corruption is bringing the poverty. Yung corruption na yung gagawin ng tao na mga mahirap. Dahil na ginamit niya yung pera sa sarili niya. Halimbawa, siya yung natrabaho sa gobyerno, tapos yung kampi sa negosyante, tapos sabi niya kay negosyante, mataas ka na lang presyo. Tapos ano yung sobra, hati tayo. Ano yan doon? Corruption. Halimbawa, may gamot, bibili siya yung taga-gobyerno, taga yung negosyante. Dapat yung negosyante benta ng gamot, 1 peso lang yung isang tabletas. At magkano benta niya na yun? Dahil sa yung sabi ng yung taga-gobyerno, saka ito may kampi sila. Sige, gagawin mo 10 peso or 11 pesos. Kung may sobra yung 10 peso na overprice, hati tayo. So yung dapat yung bibili ng gamot 1 million, maging 10 million na yun. O kung bibili na yung gamot na yun na 1 billion, maging 10 billion na yun. Sino yung logi? Yung logi mga tao. Dahil na yung pera nila galing sa mga taxes, yung mga bibili ng grocery, bibili ng noodles, bibili ng gamot, iba-ibang bibili, may tax doon, 12% back. So yung pera na yun, pera ng mga tao. Tapos kinakurap nila na ito. Halimbawa, building, gawa ng building o gawa ng kalsada, tapos corruption nila 100%, 1,000%, 10,000%, kumakain ng pera ng tao. Tapos kala nila masaya sila, hindi. Napatay na yung kaluluwa nila. Kaya sa loob na yan, malungkot. At sa kabilang buhay, papunta sila sa impyerno. Dahil sa araw ng paghukom, lahat na yung tao na ninakaw mo, andun sa harap ng Diyos na hingi ng justice. So anong nangyari na yun? Yung buhay mo dito dahil sa corruption, sira. At sa kabilang buhay, papunta ka sa impyerno. Overprice nila para may kakaroon ng corruption. Minsan na yung mga contract ng mga kalsada, dapat yung contract na yun, 200 million, tapos sabi nila, overprice ka na lang. Tapos lagay nila ng kawas nila ng presyo mataas, tapos pinakurap nila yung pera doon. Minsan, mayroon ng kalsada, contract sa gobyerno, tapos ginawa nila, low material, low quality. Kulang yung material sa construction. Marami ng mga klase, iba-ibang klase ng corruption. Sabi ni Prophet Muhammad SAW, Ar-Rashi wal-Murtashi kilahuma finnar. Sino yung ibibigay ng lagay at sino yung tanggap ng lagay, dalawa sila papunta sa impyerno sa kabilang buhay. Yung mensahe ko na yun, kahit sino man, kahit saan bansa, huwag nagagawa ng corruption. Dahil ito nang tinatawag itong magnanakaw. Kahit sabihin mo, gobyerno ka, or mayor ka, or governor ka, or kahit ano ka, barangay chair, captain ka, kung ginawa mo corruption, kahit sa harap ng tao, malinis ka, tapos maganda yung damit mo, barong ka, but alam ng Diyos na kinakurap ka, tapos sino mang gawa ng corruption, siya yung gawa ng magnanakaw ng pera ng mga tao. Kaya, papunta sa impyerno sa kabilang buhay. Mga kawawa na mga tao na kahit na bibili ng isang sardinas, bibigyan ng tax doon 2 pesos, 3 pesos. Yung mga pera ng katulong, yung pera ng mga pagnalinis, mga janitor, yung mga 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, bibigyan nila sa taxes sa gobyerno. Tapos yung mga LGU, mga iba-ibang kinakurap nila na pera ng mga tao. Yan ng isang malaking kasalanan ng mga tao. Kahit anong nangyari, kahit ikaw, negosyante ka, kahit ikaw, trabaho sa gobyerno, huwag na gawin ng corruption. Dahil yung corruption na yon, malaki na magnanakaw na pera ng mga tao.
Dahil nakita ko dito sa kahit saan sa iba-ibang bansa, dito rin sa Pilipinas, masyado na corruption. Masyado malaking corruption. Hindi millions, billions na corruption. Kaya lahat ng bansa na may corruption, masyadong mahirap buhay ng tao dahil sa corruption. Sa kabilang buhay, sagot nila na yung mga tao, yung mga ninakaw nila ng pera ng mga tao. At kung hindi nabayad dun, siyempre hindi nabayad, tapon sa impyerno sa kabilang buhay. So yan ang mensahe ko, that's my message. Don't do corruption. Either you are a trader, either you work in a government, you are working to any government position. Don't make any corruption. Be honest to yourself.